Tila nalusutan daw ang gobyerno matapos mapag-alamang nakapaglabas pa ng pera sa isang bank account na konektado di mano kay Janet Lim Napoles. Lumalabas kasing napasuna ang naunang freeze order ng korte kaya nakakuha pa ng 39 million pesos mula sa account. May report si Ruth Cabal. Nagulat ang Manila Regional Trial Court nang malamang nagalaw ang pera ng isang bank account na dapat ay sakop ng freeze order. Ito ang bank account ng First Integrated Bonding and Insurance Company, isang kumpanyang sinasabing konektado kay Janet Napoles at posibleng nagamit daw sa pork barrel scam. Iniulat kanina ng mismong kinatawan ng UCPB na mula 46 million pesos, nasa 7 million pesos na lang ngayon ang laman ng bank account. Ibig sabihin na bawasan ng 39 million pesos nitong Mayo lang. Paano daw ito nangyari? Tanong ni Manila RTC Executive Judge Marino de la Cruz, gayong dapat ay may utos na hindi ito magalaw. Lumalabas na napaso na pala noong May 26 ang naunang freeze order ng Court of Appeals. Hindi agad nakahingi ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng kapalit na Provisional Asset Preservation Order mula naman sa Manila RTC. Nailabas ang Asset Preservation Order June 6. Kaya mula May 27 hanggang June 5, nagkaroon ng pagkakataon ng account holder na magamit ang pera. Sabi pa ng kinatawan ng bangko, nagtanong pa raw ang UCPB sa AMLAC kung pwede na nga raw i-withdraw ang pera. At kinumpirma naman daw sa kanila ng AMLAC sa pamamagitan ng isang liham na oo, pwede na. Pinagpapaliwanag ng korte ang AMLAC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Allegedly, they were able to obtain a confirmation that the freeze order was lifted. We have to confirm the confirmation. Paano yung ganun kung nakakapag-withdraw pa pala sila dun sa mga pera na dapat sana? Again, it's not yet confirmed that the respondents were the one who withdrew it. All that the UCPB said was there were transactions. Pero nabawasan na yung pera from 30. According to UCPB. So we're still in the process of verifying that. Aminado ang AMLAC nagkaroon nga ng window period na hindi naka-freeze ang account ng First Integrated Bonding. Pero yun daw ay dahil nangangala pa sila noon ng ebidensya para sa kasong civil forfeiture kasama ang nasabing kumpanya. Sa mosyon namang inihain ng First Integrated Bonding, kinumpirma nitong isa nga sa may-ari ng kumpanya, si Janet Napoles, pero maliit na bahagi lang daw. Kaya kung may i-freeze o sasamsamin man daw ang gobyerno, dapat ay ang bahagi lang na pag-aari ni Napoles. Giit nito, kaya din daw nitong maipakitang galing sa lehitimong paraan ang kapital at kita ng kumpanya. Ruth Cabal, GMA News.